Pinsan Kalyada. Hello mga kalingap, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Kalyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ng pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po ang notification bell para lagi po yung updated po sa aking mga bagong uploads. At please po don't skip ads kasi malaking bagay yan sa pantulong po natin sa mga taong nangangailangan. So ngayon mga kalingap, ay nandito tayo kay Rachel at meron po tayong isang i-interviewin po na isa po sa mga mahal sa buhay ni Rachel. Tara po. Bless muna po bago tayo magano. Yan. Yan po ang lola ni Rachel. Ang ganda-ganda. Grabe. Yan. Lola Susan, ako po pala si Vincent Kalyada, na siguro po alam niyo na po na ako po yung naka-scout kay Rachel. So, ayan, mga request din ng mga viewers na interviewin ko daw ang kada pamilya ni Rachel. So, ilan taon na po kay Lola? 61. 61, senior na talaga, Lola. Kamusta naman po kayo? Okay po. Okay lang po? Okay lang po. Kamusta po kayo dito sa bahay nila, Rachel po? Okay lang. Okay naman po. So, Bakit naman yung si Dong Rizan sa amin? okay. Matagal na kami dito. Pang Abril hanggang ngayon, August. Okay lang sa kanya. Hindi na mag-isa papayag. Uuwi kami. Sabi ko, uwi kami doon sa amin kasi marami kong mga anak ng tintay doon sa amin. Opo. Napapauwi na din po kay Lola? Gusto ko nga pag tapos ko bakasyon doon, pupunta naman ako dito kay iwan ko man ang ibang damit dito. Dito na Dudang. Kung gusto nyo lang po magbakasyon po doon saglit, tapos ibalik kayo. Yung pagtapos sa birthday ko, bakasyon kami doon. Kailan po ang birthday niyo po? September 11 po. Mag-62 na po ako. Mga 62 ka na po. Lapit na, Lola. Mga 62 na. So, ayan, Lola. May tanong lang po ako. Kamusta naman po si, yung buhay niyo dun sa Bacolod po? Bacolod, diba? Bukidnon. Ay, Bukidnon. Ay, mahirap kami doon. Lalo na kung walang magpagamas, walang magpatapas kasi wala naman akong asawa. Kaya nga, punta ako dito, punta ako doon. Balik-balik lang. Yung anak ko lang, yung ito lang ang nagbigay sa akin ng pera kung magtrabaho siya. 2,000 ng buwan at saka pinsina. Yung dalawa, yung isa, tumboy, may kalibin yan doon. Yung isa, nandyan sa akin, yung sa Maxim. Yun ang mga anak ko nga walang asawa. Mga sila po? Tatlo. Gusto mo na po mag-asawa sila gang? Mag-asawa na daw kayo. Noon na, hirap kami doon. No? Hindi kami makapira kung hindi kami makagamas. 250 lang yung araw namin doon sa gamas. Pagagamas po. Yun po yung trabaho niyo po doon, Lola? Oo, doon ang trabaho namin para magkaroon kami ng pera. Yun po. Yung pa tanging hanap buhay ng mga tao doon, gamas, pagtatapas. Tapas, gamas. Kasi yung lupa ko, sinangla ko ng 30. Hindi pa na, nalukat. Hindi pa nakuha. Hindi pa nababayaran po. Kasi yung pagkasakit sa asawa ko, sinangla ko man. Hindi pa nakuha. Marami itong tanim, durian. Yung pang iniisip niyo, Lola. Ilang hektarya po yung nakasangla? 4 na hektarya. Naku, dapat mabayaran kasi tumutubo ata po yun. Hindi na. Hindi naman. Yung mga lang po, aanihin lang doon. Sabi sa yung kaibigan ko, sabi niya, yung kumari ko. Opo. Kahit kailan daw, kunin yung sangla namin o pera. Kasi para daw matrabaho namin. Yun lang ang hanap buhay doon. Magtanim ng tubo, magtanim ng mais, yun lang. Kung meron kang abono, magtanim ka mais. Pero mahal ang mga abono ngayon. Hindi kami makatanim. Yung produkto namin, halimbawa, kung meron kaming mais, mura lang. Pagkatapos ang abono, mahal. Hindi naman kami makaroon ng mais kung walang abono. Mahal mga abono doon. Mahal po. Yung urea, tag 1,006. Yung yung 21, tag 600. Na wala naman kami ikabili, di wala. Sabi ko, mahirap dito. Sabi,
Kung hindi pa sabi ni Rizan, bakasyon kayo dito. Opo. Bakasyon kami. Tinulungan kami sa mga nag-ano sa amin. Gastusin po papunta dito. Tapos, pira niya ang ano, kasi Davao kami nagsakay sa ano. Pera po ni Dan po. Pira ni Dudang. Kudang. Ngayon, nahirapan naman kami. Sino na mo pamasahe sa pabalik na. Magkano ba pong pamasahe? Sino lang pong uwi? Ikaw lang po, Lola? Tatlo kami. Tatlo pa yung uwi. Magkano po ang pamasahe kada isa? Aywan ko sa airplane man. Nag-promo mo yun, ano yung December. Magkano? Minsan, 3,000 lang siya. O, bawat yata isa. Ang promo. Ang promo. Kung promo, Mas mura. mas mura. Pero pag hindi promo, 3 plus. 3 plus. Ang kada isa, ipamasahe papuntang Manila. Manila to Bukidnon na po ba yan? Ang airplane man yun. Davao man yung magsakay ng airplane. Sa Davao po kayo masakay. Davao to Bukidnon. Davao. Oh. Magkano sa isang taong pamasahe inaabot? Pag kunyari pa Manila ka, pupunta ka pa ng Davao. 2,000. Lahat-lahat? Ang isa. Ang isa. Hindi, what I mean, yung papunta pa lang Manila. Ang papunta Manila, nasa 800 na ang pamasahe. Oo, yan. Tapos, masakay ka pang papuntang Davao. Magkano yun? Eh, siyempre, yung pagkain mo pa dun. Senior pa niya si Nanay Susan. Yes, Lola Susan. Basta. Malaki pa din pala. No? Siguro mga budget 10K ang isa. Para sure, ano? Makakapunta ng Bukidnon. Pero maganda po sa Bukidnon. Oo, kung ano, may pera ka para ano sa abono kay ang iba doon nagtanim sila ng gulay. Oh. Halimbawa, ano, yung palya, mga atsal, yung sili, Opo. at saka kamatis. Maraming income nila doon kasi hanggang mag 20 size ka harvestan kung alagaan mo lang yung tanim. Yun talaga pinakaano po, pananiman ng pagtanim. Pinaka-dabis nila nga tanim doon. Produkto. Ang iba, nakabili ng tura-tura kasi nag 1,500 yung kahon sa kamatis. Lalo na kung prami. Palagi mabagyo sa Manila. Malamig po sa Bukidnon, no? Mainit. O malamig talaga. Parang palagi nag-ispag. O halimbawa ngayon, no? Ispag. Hindi na makita yung tao doon sa labas. Talaga. Ang ganda pala doon. Malamig. Hindi na kailangan maggamit pa ng electric fan, aircon. Dito po, alin mas maganda? Dito o doon po? Init dito. Mainit pa dito. Grabe po. Init dito. Parang gusto ko nang tumira sa Bukidnon na. Nilipat na kaya pa ako. Malamig kahit. Lalo na may ano kami doon, may lupa Po. na binili ng asawa ko. Opo. Yung bahay ko doon, bahalag. Sira na yun, basta bahay namin. Opo. Yung sa bundok. Basta kaya doon, maraming ano, mga apo ko doon. Marami ka bang apo? Sabi, Lola, kumusta ka na dyan? Sabi ko, ay okay naman. Namimiss ka na po, Lola. Kailan ka ba uwi? Sabi ko, pamasahian niyo ako para makauwi na ako dyan. Kaya mo, Lola, malay mo baga, sortihin baga ako. Yung mga apo ko, lalo na si apo ko, Rachel, Opo. ginaprank ko siya nga, uuwi si Dudang. Hindi siya nakatulog isang gabi. Sabi niya, pambihira naman tong lola ko Sabi ko, iwan lang si Dudang dito. Dadalhin pala niya. Paano na lang ko dito? Wala na pong kasama. Pag pilot niya dito sa tita niya, sabi na, it's a prank. Sabi na, ginaprank ko naman. Hindi pala si Dudang tuloy. Kayo lang tatlo po pala. Nalungkot talaga siya. Dito ka, iwan ka na. Iwan mo na siya dito. Babakasin man siya sa December. Kasama sila si Rizan. Ngayon nang wala ng klase po. Lola, pwede pong may kwento po ninyo yung panahon na nabubuhay po si Nanay Chris, yung mama ni Rachel po. Kamusta po siya noon, yung nabubuhay po, yung dalaga pa siya doon sa Bukidnon po. Sino? Yung mama ni Rachel po. Ay, sabi ko sa kanya noon sa buhay pa siya, sa 16 years old pa siya nag-umpisa na trabaho, sabi ko, mag-aral ka muna.
Opo. Kasi marami magkuha sa iyo sa mall kay saktong height mo. Opo. Ayaw naman niya mag-aral. Sabi niya, punta ko Manila. Sabi ko, hindi ko papayag punta ka Manila. Bata ka pa. Opo. Ang edad niya noon parang 16 yata, 17. Kaya nag-asawa sila si Luisan. 17 pa daw yung edad niya. Oo. Sabi ko, hindi ka pupunta doon kasi bata ka pa. Sabi niya, ayaw ko nga, pupunta ko doon. Hindi na ako magamas kasi masyado kainit. Maraming mga langgam. Ayaw niya, arting-arting talaga yung mga bata yun. Punta niya doon sa Marikina. Opo. Kita sila sa Dungrisan. Opo. Doon. Nasa Marikina Iyak pa sila. ako talaga. Nag-iyak ka po nun? Iyak ako, akala ko patay na siya kasi hindi naman siya nagparamdam sa akin na halos tatlong taon na yata yun. Pag talaga ko nagadasal na mag-ano sana siya, magsulat, wala pa man cellphone noon. Opo. Magsulat. Maraming mga nakalagay doon sa mahabang sobre, makapal. Opo. Sus, mga picture pala sa mga anak niya, si Rizal at saka si Aan. Opo. Sabi ko, ay, nag-aasawa pala siya dito sa Gabon. Opo. Alam ko ang address nila dito kasi nilagay doon sa, sa sulat niya. Maraming suri niya doon sa sulat niya, hindi siya nakapadala kasi nag-anak daw siya. Sabi ko, ay, salamat. Hindi pala siya patay. Kala ko patay na. Sabi ko, dito pala siya nakatira. Layo din. Opo. Sabi ko ay, hindi man siya maggamas. Punta siya man sa Marikina. Nagtrabaho daw sa kusina na daw siya doon. Opo. Marami nakagusto daw sa kanya. Sabi ni Rizan, ay naku mama. Sa ako man siya nakagusto nga. Isama yung mata ko. Iyak na iyak daw si Dong Rizan sa pagpakasal nila noon. Opo. Kasi hindi siya makapaniwala, pakastan siya ni Chris. Kasi isa na lang yung daw mata niya ang hindi sira. Sabi, kasal kita kay iba naman ako, magmahal naman talaga ako sa tao, mabait sa akin. Mabait naman talaga si Dong Rizan. Wala naman, hindi ako kakain. Mama, kakain ka. Sabi ko, kain ako. Yung ngipin ko, siya naman gani ang nag-ano sa akin nga makangipin ako. Tatay May Rizal po. nag-sponsor man to. Sinasabi. Kaya wala man kong ngipin, mahirapan man kong magkain. Galing. Ano, punta ko dito. Kulot ako. Kulot ka. Para akong masyado na matanda. Sabi. Yung pag-birthday sa apo ko, Opo. ginapa-street nila. Opo. Pinapakulayan kasi maraming upan dito. Opo. Pagandahan ako nila kasi ano daw. Ganda mga baga po. Itong 23 pag punta namin dito. Opo. Sabi ko bakit ako pagandahan nyo? Ay, pagandahan naman namin si Lola Maring, ikaw din. Sabi ko ngayon, hindi na ako kulot. Sabi ko, kung sa bukid noon lang ako, parang masyado na ako kamatanda. Dito po naging bata. Palagi lang ako nagapangko. Sabi ko, uy, ano naman yung buhok ko kulot. No? Punta ko dito Ang sarap kakwentahan ni Lola. Siguro marami itong karanasan si Lola. Ano po? Nung mga panahon na dalaga ka pa, Lola. Noon, dalaga pa ako, ipaasawa ko, 15 anyos pa ko. Opo. Kasi sabi sa ate ko, kung hindi daw ako mag-asawa ng 15, para daw ako mag-anak ng wala kong asawa kasi palagi akong layas. Gusto ko doon sa Manila maglayas, doon na lang ako. Hindi na ako pupunta dito sa Mindanao. Opo. Hindi man sa gusto, punta mo kung Mindanao. Pagpunta ko dito, may laki para sa akin yang gusto niya nga ipaasawa sa akin yung papa nila. Opo. Sabi ko, ayaw ko niyan kasi matanda na yan. Di mo po gusto yung tatay nila? Ayaw nila, sabi ko. Napilitan ako. Nabilitan. Okay lang ang babae, mapilitan ka sa lalaki nga. Kung hindi gusto, lalayas dun. Opo. Pero ang babae, para madala lang. Natiis ako sa asawa ko kasi palaging maglasing, magabi. Ay, yung dating asawa niyo po. Pagkatapos, namatay siya, aga kasi higa man siya dito. Sa lupa. Maglasing na. Sabi ko, wala akong kasalanan yan. Kasi gusto mo. Opo. 63,
Bago siya naman si 63 yung 2017. Kung buhay pa yon, punta to dito. Po. Dito papayag, uuwi kami. Kasi nakagusto sa dito. Kung gusto niya po Lagi dito. naman silang inom sa Dungresan. Mag-inom naman yan minsan. Opo. Tighter ang iinumin niya. Fighter. Pero wala naman tighter dito. Anong alak yung fighter? Tighter ba yung ganyan yung tao? Nagka-drawing. Parang siyoktong. Opo. Yan, salamat po Lola sa maikling kwentuhan natin. Thank you so much po. Bye-bye Lola. Bye-bye po.